Ito na nga po yung part 2 ng birthday ng aking anak ngayong October 1. Kinahaponan nga mga kananes, pagdating ng alauna ng hapon ay pumunta nga ako dito sa bayan para nga po bumili ako ng cake. Pero bago po muna ako pumunta dito sa Goldilocks mga kananes para bumili ng cake ng aking mga anak ay galing nga muna ako sa Neko para magbayad ng bills namin sa kuryente. Bali kasama ko nga po pala yung tita ng aking asawa. Bali kanina kasi mga kananes, bago po ako pumunta ng palengke kaninang umaga saktong may reading naman po ng bills namin sa kuryente. Kaya dumiretso na nga muna ako sa Neko para magbayad at dito na nga po ako dumiretso sa Goldilocks. Hawak-hawak ko nga po yung parcel namin mga kananays dahil nga po biglaan na naman po yan. Tinawagan ko yung magdi-deliver ng parcel namin mga kananays dahil nga po aalis ako ng bahay kaya nagkasalubong na lamang po kami sa daan. Bali ganitong simpleng cake nga lang po ang binili ko sa aking anak. Nakabili na nga po pala kami ng cake doon sa Goldilocks mga kananays ay dumiretso naman po kami dito sa Wagwag para nga bumili po kami muna ng pizza. Medyo may paambon-ambon pa nga sa mga oras na yan mga kananays dahil nga palabas pa lang yung bagyong Hulyan. Habang nga po inaantay ko yung pizza na aking binili mga kananays ay itong pambayad ko ang dungis-dungis pala. Dito nga po sa pwesto ni ate, lagi po kaming bumibili ng pizza. Dahil sa mura na nga ay masarap pa. Overload pa po yung kanyang toppings or sa mga flavor. May iba't ibang flavor at maraming flavor ng inyong pagpipilian. Ito na nga po yung binili ko mga kananays. Bali nga po 3 peraso pizza ang aking binili. Pagka uwi ko nga dito sa bahay mga kananays ay agad-agad ko naman po tong hihiwa-hiwain yung mga gulay ng pansit para mamaya ay magluluto na nga lang ang aking gagawin. Bali inuna ko nga muna itong repolyo ang aking hiwain mga kananays. Kunting repolyo nga lang po ang aking ilalagay mga kananays dahil nga po wala man po sa 1 kilo yung pansit ng aking lulutuin. At wala naman po kaming in-invite dahil kami-kami lang naman po dito sa bahay ang maghahanda. Na-slice ko na nga po yung repolyo mga kananays ay isinunod ko naman po itong carrot. Tignan niyo naman po yung itsura ko mga kananays, kagagaling ko nga po yan ng bayan ay talagang nahahagard na ako or napagod na. Syempre para sa anak ko, para sa paghanda niya ay hindi ako pwedeng mapagod. Gagawin ko talaga lahat mga kananays, mapasaya ko lang yung anak ko dahil nga po birthday niya. Nakapag-slice na nga ako ng mga gulay lahat mga kananays ay agad ko naman po inayos yung simpleng decoration ng aking anak. Bali may kasama na nga po pala ako dito sa bahay. Niyaya ko nga muna tong dalaga mga kananays para may kasama ako dito sa bahay namin at hindi ko po siya niyaya para tulungan ako. Bali ganitong simpleng decoration na nga lang pong aking gagawin mga kananays dahil isa pa nga yan yung request ng aking anak. Itong nilalagay kong decoration niya mga kananays, bali na order ko nga lang po yan sa TikTok shop ko. Bali tinulungan na nga po ako nung dalaga dyan mga kananays na taus-pusong siyang tumulong. So salamat sa iyo Kelly Joyce. So ayan, shout out sa iyo. Bali nahirapan pa nga po ako dyan sa ihip ng mga balloons mga kananays dahil nga po may bomba naman po kami. Kaso nga lang hindi kinaya yung balloons. Kaya ang ginamit ko na nga lang mga kananays ay inihipan ko na nga lang po isa-isa yung mga balloons. Ay naku grabe. Hanak ko magkabkabe apo. Tulad nga ng sabi ko sa inyo mga kananays, kahit medyo nahirapan ako or napagod na ako ay hindi ako susuko. Pampasaya ko lang yung aking anak na birthday girl. Nakulangan nga po sa lobo ng aking inihipan mga kananays kaya todo ihip na naman po ako dyan sa mga lobo na yan. Ang hirap kaya mag-ihip ng lobo mga kananays talaga. Masakit sa bibig pero okay lang yan. Ay for the go. Natapos ko na ngang ihipan yung lobo mga kananays. Ito naman lahat ng aking lulutuin. Dahil hindi ko nga namamalayan mga kananays yung oras is 2:30 na pala ng hapon. Bali, nagpainit na nga po ako dyan ng mantika mga kananays. Ay, nagisa na nga po ako dyan ng bawang at saka sibuyas. Dahil siguro sa pagod ko mga kananays kaninang umaga na malingki ako. After lunch, pumunta ulit ako ng bayan. Pagka uwi ko, inasikaso ko na po talaga lahat ng aking lulutuin. Tapos, nag-decoration pa ako. Ay, nako, sobrang pagod. Pagkatapos kong nag-decoration mga kananays or nag-ihip ng mga lobo na yan, ay nagluto na nga ako. Napakaswerte naman ng mga bata ngayon. Pag may birthday, naghahanda yung mga nanay. Samantalang nung bata ako, pag birthday ko, wala man lang pansin. Dahil nga po siguro sa sobrang hirap ng buhay noon. Pero hindi lang noon mga kananays, diba? Pati ngayon, sobrang hirap na ng buhay dito sa Pilipinas. Lalo na sa mga bilihin natin dito, sobrang taas na. Wala po talaga akong balak na maghanda dito sa bahay namin mga kananays. Kaso nga lang naisip ko na may mga pansit po pala kami dyan dito na stock. Kaya sabi ko sa anak ko na mag-birthday mga kananays, ay magluluto na nga lang po ako ng pansit. Bali, itong iluluto kong pansit mga kananays
kananays ay wala po yan 1 kilo or kalahating kilo. Basta makahanda lang ng kahit konti at makaraos ang kanyang birthday ay okay na yon. At habang nga nagluluto ako ng pansit sa loob namin mga kananays ay ito na nga maglilitsyon na nga po kami ng manok or mag-iihaw. Dahil sa mga oras na yan mga kananays ay talagang hapon na, 3:30 na po ng hapon. Bali itong tita nga po ng asawa ko ang pagbabantayan ko habang nagluluto po ako ng pansit sa loob ng bahay namin. At ito nga po yung magbo-birthday ngayon. At finally nakaluto na nga ako ng pansit. At dahil nga po nakaluto na ako ng pansit mga kananays ay isusunod ko naman po itong sopas. Yes, magsusopas nga po ako mga kananays dahil may mga stock din po akong macaroni mga kananays. Kaya ayan, nagisa na nga po ako dyan ng bawang at saka sibuyas. Ang ginawa ko na nga pong mantika ay yung margarine. Habang nagluluto ako ng sopas mga kananays ay inilagay ko na nga po itong lobo na inihip-ihipan ko kanina. Simpleng decoration, simpleng handaan lang po ang magaganap ngayong araw. At ito na nga mga kananays, nung naikabit na nga itong mga lobo ng aking ginawa kanina, ito na po yung mga decoration niya at napakasimple nga lang. Pero yung ibang lobo mga kananays, ay hindi ko pa nga naikabit lahat. Bali, binisita ko nga muna itong iniihaw ko dito sa labas mga kananays. At buti na lang, binisita ko yung manok ng aking inihaw mga kananays. At kung hindi, ay naku, ewan ko lang baka sunog na. Titignan ko naman po itong niluluto kong sopas mga kananays. Halos sabay-sabay na nga po yung aking ginagawa dito sa loob ng bahay namin. Kung pwede lang sanang pagdalawahin yung mga katawan ko mga kananays ay ginawa ko na. Kaso nga lang hindi naman po pwede yon. Itong dalaga naman na bisita namin mga kananays ay todo nga po siya sa pag-ayos ng decoration ng aking anak. Bali naluto ko na rin nga po itong sopas mga kananays. Talagang umaapaw pa lahat ng mga Siyempre, sahog. Wala rin yan 1 kilo or kalahating kilo yan mga kananays. Konti lang po ang aking nilutong sopas at saka pansit. Bali ito na nga po lahat. Inaantay na nga lang po namin maluto yung nililechon or inihaw naming manok. Matagal po talagang maluto yung manok mga kananays dahil nga po hapon na nga po ako nakapag-start mag-ihaw. Dapat nga mga 2 pa lang ay nag-iihaw na ako dahil nga po yung manok ay mahirap po yan iihaw or ilechon. At habang nga po nag-iihaw ako sa labas mga kananays ay agad-agad naman akong nag-prepare dito sa loob. Bali ito nga po yung manok na iniihaw ko dito sa labas mga kananays ay medyo okay naman at napakaganda yung kanyang pag-iihaw. Hihintayin ko nga po muna yan maluto mga kananays bago nga muna kami mag-start sa celebrate ng birthday ng aking panganay na anak. Habang nga inaantay nga muna namin maluto yung manok ng aming iniihaw or nililechon sa labas mga kananays, ay kakanta nga muna yung birthday celebrant. Natapos na nga kumanta yung birthday celebrant mga kananays, kaya picture doon, picture naman dyan ang aming ginawa. Bali, solo na nga rin po nag-picture yung birthday celebrant natin mga kananays. Natapos na nga po kami sa pagpipicture mga kananays, ay sinimulan na nga po namin siyang kantahan.
wish mo. Tapos kantaan tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayun, happy birthday sa aking panganay. Ang wish ko lang sa'yo ay mag-aral ka ng mabuti. At laging healthy at lagi kang makikinig sa amin ng daddy mo. At sana magpakabait ka na. At lumaki kayong magkapatid na may takot sa Diyos. At kahit tayo-tayo lang yung nag-celebrate ng iyong birthday, ay masaya na ako dun. At sana napasaya ka din namin. Again, happy birthday anak ko. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo at ng kapatid mo. Yun lamang ang aming wish para sa'yo. Yung mag-aral ka ng mabuti. Para sa inyong kinabukasan paglaki Natapos nyo. Na nga, kainan kaya sumunod naman po ang aming pagkanta dito sa loob ng bahay namin. Ganito lamang po kasimple ang birthday celebration ng aking anak. Ay sobrang napasaya ko naman po siya at masayang-masaya na rin po ako doon. Bali itong bisita ko ng mga dalaga mga kananays ay pinakanta ko nga muna sila bago sila uuwi. At maraming salamat din po sa kanila dahil nga po nakadalo sila sa birthday ng aking anak. At salamat din po dito sa dalaga na si Kelly dahil nga po natulungan niya ako kahit papano sa pag-decoration. So thank you sa inyo sa uulitin ha. At tignan nyo naman ako, talagang sobrang pagod ako. Kaso nga lang, okay naman yun, worth it. Ay for the go pa sa para sa anak ko. Sa mga nagsasabi pala dyan sa labas mga kananays na may inuman pala dito sa bahay, no, hindi po yun totoo. Bawal po ang alak dito. At bago na naman po matapos ang aking video mga kananays, salamat sa lahat ng mga bumati at mga babati pa lang sa birthday ng aking anak. At lalo na po salamat sa mga dumalo. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Don't forget to share and like. Thank you for watching everyone. God bless.